Kabanata 10:21. Ako ito, Gerald. Bago pa man makasabi si Gerald, ang pintuan ng kanyang silid ay itinulak at binuksan siya ni Haven bago pumasok. Hindi ka ba bumalik sa iyong silid upang magpahinga, Haven? Bakit ka nandito ulit? Tanong ni Gerald na may nagbitiw ng ngiti sa labi. Agad na hinanap siya ni Haven sa sandaling bumalik siya sa manor, na balak alamin kung paano siya napakalakas. Hindi nakakakita ng anumang kadahilanan upang maitago ang anumang bagay sa kanya. Kanina pa siya kinachat ni Gerald bago paalisan. Totoong hindi niya inaasahan na makakasalubong muli siya sa lalong madaling panahon. Sa gayon, mas naisip ko ito pabalik sa aking silid, mas naramdaman kong may isang bagay na hindi tama. Tagumpay, hindi ka naman masyadong mabuting kaibigan. Nakalimutan mo na ba na pumayag tayo na maging magkaibigan noong nasa tren pa tayo? Inabot ako ng isang sandali upang mapagtanto, ngunit hindi mo ako hinahanap sa huli. Paano mo planuhin na ipaliwanag ang iyong sarili? Sabi ni Haven habang nakaupo. Haha, may kasalanan bilang nasingil. Sagot ni Gerald na may isang nakangiting ngiti sa labi. Tumitig sa kanya sandali, pagkatapos ay ngumiti ng matamis bago nagtanong, kung gayon sagutin mo ako ng matapat. Talaga bang tinatrato mo ako bilang isang kaibigan? Panipi, syempre ginagawa ko, malaki, kaya maaari mo ba akong turuan kung paano magtapon ng mga sandang? Gusto kong malaman kung paano gawin iyon din. Panipi, anong uri ng lipunan ang tinitirhan natin ngayon? Bakit mo nais na malaman ang isang kasanayan na maaaring magamit upang pumatay? Panipi, sa gayon, ito ay dahil sa puntong ito, nakatagpo na ako ng maraming makapangyarihang at may husay na mga tao na may mga kakayahan na madaling malimpasan ang mga limitasyon ng mga ordinaryong tao. Gusto kong maging katulad din nila. Panipi, magkakaroon ka ng iyong pagkakataon sa hinaharap. Mabuti, bakit hindi natin ito gawin? Tuturuan kita ng isang trick o dalawa bukas sa ilalim ng kondisyon na ganap mong masigla upang malaman ang mga ito. Upang makamit mo iyon, mas mabuti kang umalis ngayon at makakuha ng nararapat na pahinga. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Deal. Alalahanin na panatilihin ang iyong salita, o hindi mo na matatawag ang iyong sarili na isang tao. Aalis muna ako, sabi ni Haven bago masayang lumaktaw papunta sa pintuan upang umalis. Pagkabukas pa lamang niya ng pinto, gayunpaman, agad niyang sinabi sa isang nagulat na tono, Ate. Bakit ka nandito? Kaya ikaw din, Haven. Dumating ako upang talakayin ang ilang mga bagay kay G. Crawford, kaya tumakbo muna. Panipi, narinig iyon, napagtanto ni Gerald na si Sereni naman ang makakasalubong sa kanya. Si Haven mismo ay sobrang abala sa pag-aarap ng kaalaman tungkol sa mga bagong kasanayan bukas kaya't umalis na lang siya nang hindi masyadong iniisip ang tungkol sa motibo ng kanyang kapatid na naroon. At narito nag-aalala ako na nakatulog ka na ngayon, G. Crawford. Kung tutuusin, medyo huli na ngayon, sabi ni Sereni habang naglalakad papasok ng nakangiti. Nakatingin sa kanya sandali, tinanong ni Gerald, mayroon bang ibang nais mong sabihin? Alam na siya ay isang tao na nasisiyahan sa pag-iskema, si Gerald ay walang magandang impresyon kay Sereni. Sa katunayan, alam mo, nabalitaan ko mula sa aking ama na narito ka sa lalawigan ng Logan sapagkat nais mong maghanap ng banal na dugo sa loob ng Everdare Forest, G. Crawford. Marahil ay maaaring matulungan ka ng aming pamilya sa bagay na ito dahil pamilyar na pamilyar sa amin. Gayun din, habang ito ay maaaring huwag magpaksa, ano ang iyong mga plano sa hinaharap, Ginoo? Tanong ni Sereni. Dahil napatunayan na ni Gerald ang kanyang lakas, si Sereni mismo ay wala ng mga bakas ng paghamak sa kanyang mga mata. Mas gugustuhin ko kung tumigil ka sa pag-ikot sa paligid ng bush. Kung hindi mo pa napansin, handa na akong magretiro para sa gabi. Casual na sagot ni Gerald. O sige, kaya narito ang bagay, G. Crawford. Ang pamilya Lovewell ay handang trituhin ka bilang isang kagalang-galang na panauhin, tulad ng pagtrato namin kay G. Merritt, kung sumali ka sa amin, ang lahat ng iyong mga inapo ay makakatanggap din ng parehong mga benepisyo tulad ng sa iyo. Ano ang palagay mo tungkol doon, Ginoo? Panipi, halata na ngayon na si Sereni ay naipadala na ng kanyang ama upang ihatid ang ideya kay Gerald. Kahit na tumingin siya sa paligid lamang ng edad na 25, siya ay labis na matalino, ginagawa siyang isang master sa pakikipag-ayos.
Kahit na harapin niya ang pinakamay karanasan ng mga negosyante sa mundo ng negosyo, 7 sa 8 sa kanila ang hindi makakakuha sa kanya. Anuman, pagkatapos makita kung gaano casual na nagbihis si Gerald, natitiyak niya na hindi niya mapigilan ang tukso ng pera at kababaihan. Sinusubukan mo ba akong kunin upang magtrabaho para sa mga Lovewell? Tanong ni Gerald. Tama iyan. Tapat kung nakikita ang walang dahilan para tanggihan mo ang aming alok, G. Crawford. Pagkatapos ng lahat, maaari kang mabuhay ng isang marangyang at labis na buhay kung sumasang-ayon ka, at respetuhin ka rin ng lahat. Sinabi ni Sereni habang pinipilitan niya ng bahagya ang kanyang mga mata. Pakiramdam na ito ay magiging isang piraso ng cake upang makasama si Gerald sa kanila. Sino nga ba ang mga Lovewell na nais akong kunin? Casual na sagot ni Gerald. Agad na nagulat si Sereni nang marinig ang pahayag na iyon. Narito, nakukuha ko kung saan ka nang galing, ngunit sasabihin ko sa ngayon na ang anumang susubukan mong sabihin na lampas sa puntong ito ay magiging walang silbi. Dalhin mo lang sa akin ang Book of Beasts bukas upang masuri ko ito. Ibabalik ko ito sa iyong pamilya kapag natapos ko na itong basahin. Ngayon kung wala nang iba pa, nais kong magpahinga. Dagdag pa ni Gerald na hindi seremonya. Ang lalaking ito ay talagang hindi alam kung ano ang mabuti o masama para sa kanyang sarili. Galit na naisip ni Sereni sa sarili. Sa gayon, habang ang Lovewells ay maaaring walang kahulugan sa iyo, nagtataka ako kung narinig mo ang tungkol sa mga model mula sa Logan Province. Pagkasabi niya nito ay sinilip ni Sereni ang mukha ni Gerald gamit ang kanyang magagandang mata. Nais niyang makita kung gaano siya katakutan dahil alam niya na mas takot siya sa balita, mas madali para sa kanya na makausap ito. Sa kanyang pagkadismaya, pinanatili ni Gerald ang kanyang walang malasakit na ekspresyon habang sinabi niya, ang mga model. Sino nga ba sila? Panipi. Kabanata 10:22. Nang marinig si Gerald na sinabi iyon, agad na gumanti si Sereni ng, ikaw. Bago pa niya masabi ang anumang pantal, gayunpaman, tumanggo lang siya bago manahimik sandali upang pakalmeyan ang sarili. Makalipas ang ilang segundo, galit na ngumiti siya bago sinabi, kaya't malinaw na binabaan mo ang aming maliit na templo, kung gayon hulaan ko na ibibigay lamang sa iyo ng pamilya Lovewell ang Book of Beasts sa iyo bukas bilang aming token ng pagpapahalaga, Ginoo. Sa sandaling natapos siyang magsalita, agad na tumalikod si Sereni at lumabas ng kanyang silid. Pagkasara ng pinto sa likuran niya, huminga siya ng malalim bago sumulyap ng mga punyal sa silid. Umaga na ng umaga nang itulak ni Haven ang pinto sa silid ni Gerald bago sumigaw, "Good morning, Master." "Guru," sagot ni Gerald na hindi niya maiwasang umiling habang nakatingin sa dalaga na nagdala ng isang tasa ng ginseng tea. Niwala siyang pagkakataon sa oras na ito upang paalalahanan siyang kumatok muna bago pumasok sa oras na ito. Sa kabila ng panghihimasok niya, nakangiti pa rin si Gerald. Master, hahaha, sinabi mo na magtuturo ka sa akin ng ilang mga kasanayan, kaya syempre tatawagan kita niyan. Gayunpaman, nagdala ako ng tsaa upang gawing formal ang aming master at disipulo na relasyon. Sabi ni Haven sabay ngisi. Ngayon ay pinalalaki mo lang ito. Tuturuan lamang kita ng ilang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili bilang isang kaibigan. Malinaw na binabaliwala ang sinabi niya, simpleng sagot ni Haven, mangyaring tanggapin ang tsaang ito bilang isang uri ng paggalang mula sa iyong alagad, Panginoon. Yumuko bago iharap ang tsaa bago si Gerald, simpleng umiling siya bago kinuha ang tasa mula sa kanya. Matapos humigop, binigyan niya siya ng isang malambing na ngiti bago sinabi, gagawin ba nito? Pero syempre, ngayon umalis na tayo, turuan mo na ako, squealed Haven habang siya ay tuwang-tuwa na umakyat sa lugar. Nakangisi, pagkatapos ay tumayo si Gerald upang umalis kasama siya. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya ito, naramdaman niya kaagad ang matinding kirot sa kanyang tiyan. Hawak sa kanyang tiyan, ang mapatla niyang mukha ay kumugkob sa matinding paghihirap habang sumisigaw, ang tsaa. Lalong nag-aalala habang pinapanood si Gerald na nabasa sa malamig na pawis, agad na sumagot si Haven, nauuto, ha. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Panipi, ang tsaa, nalasan ito. Sinabi ni Gerald sa kanyang matinding sakit habang siya ay nakaupo muli sa kama bago paikot-ikot, mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan sa buong oras. Nalasan, huwag mo akong takutin, Gerald.
Kurap kay Haven na ang pagkabalisa ay tumaas matapos makita kung gaano kasakit ang nararanasan ni Gerald. Sa oras na natapos ang kanyang pangungusap, si Gerald ay nakahawak na sa kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Hindi ba maganda rin ang pakiramdam ng iyong ulo? Huwag mo akong takutin, sabi ni Haven habang marahan niyang sinimulan ang pag-alog ng mga balikat. Hindi nagtagal bago tumigil si Gerald sa pakikibaka. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na habang ang kanyang mga kamay ay naging mulata. Gerald! Gerald! O Diyos, mangyaring, gumising ka. Mga lalaki, pumasok ka dito, sigaw ni Haven. Halos madalian, ang pintuan ng silid ni Gerald ay binuksan at ang unang taong pumasok ay walang iba kundi si Sereni. Ate, si Gerald ay parang naging poiso. Panipi. Ang pangungusap ni Haven ay natapos ng maaga sa isang kadahilanan. Pagkatapos ng lahat, napansin niya noon na sa likuran mismo ni Sereni ay ang kanyang ama, pangalawang tiyo, at marami pang iba habang dahan-dahan ding pumasok sa silid. Aminin ko, pangalawa, gumagana talaga ang mahika ng scatter peel. Kahit na ang hindi ka pani-pani walang malakas na si Gerald ay hindi makalaban ang mga epekto ng tableta. Sabi ni Xander habang tumatawa. Hahaha, sabihin sa katotohanan, nag-aalangan rin ako nang inabot sa akin ng mga model ang tableta. Matapos makita ang mga kakayahan ni Gerald, talagang hindi ako sigurado kung nalalason pa siya. Ano pa, sinabi sa akin ng mga model na hindi ko na kailangang gumamit ng isang buong tableta upang malubhang nalason siya. Mula sa sinabi nila, basta uminom lang siya ng isang tsaa, gagana ang lason sa mahika kahit gaano siya katindi. Sa kabila nito, nadulas ako sa buong tableta, upang ligtas lamang. Sa kabutihang palad, tila nakakuha din siya ng malaking sip ng tsaa. Batay sa sinabi ng mga model, si Gerald ay magpapatuloy sa pagtulog ng ganito sa walang katiyakan, tama, pangalawang tiyuhin. Tanong ni Sereni habang inaayos ang buhok. Sa katunayan, tatay, ate, ano ang pinag-uusapan ninyong lahat? Ikaw ba ang naglason sa kanya? Tanong ni Haven sa kanyang hindi makapaniwala. Wala ka ng kinalaman sa ano dito, Haven. Butler, dalhin si Haven sa kanyang silid upang makapagpahinga siya. At huwag hayaang umalis siya nang walang pahintulot sa akin. Panipi, Tay, si Gerald ang kakampi namin. Iniligtas niya tayo. Sigaw ni Haven nang mabilis siyang kaladkarin ng mayordoma palabas ng silid. Makalipas ang ilang segundo, lumakad ang isang nasasakupan bago bamulong, matandang Panginoon, narito na ang mga model. Sa kabilasan at yayain silang pumasok. Tuwang-tuwa na sagot ni Xander. Kabanata 10:23, kaya narinig ko na matagumpay mong nakuha ang Gerald Crawford, G. Lovewell. Sa ngalan ng mga model, hindi ko talaga alam kung paano sapat na salamat, sinabi ng isang matandang lalaki, na namumuno sa 7 iba pang miyembro ng pamilyang model, habang tumawa siya ng malakas. Napakahinhin mo, G. Yuster. Pagkatapos ng lahat, ang Lovewells at ang mga model ay maaari ring maituring na isang malaking pamilya sa lalawigan ng Logan sa puntong ito. Si Gerald mismo ay isang tagalabas lamang. Bakit natin gugustuhin ang isang tagalabas sa isang tao mula sa aming panig? Sagot ni Xander na may banayad ng ngiti. Well, I'll be the asterisk man. Siya talaga yun. Wala kang ideya kung magkano ang pagsisikap na kailangan nating gawin upang hanapin siya. Sabi ni Yuster, sobrang saya ng boses nito habang papalapit sa walang malay na si Gerald. Si Yuster mismo ay isang nakatatandang figure sa loob ng pamilyang model sa Logan. Sa katunayan, ang kanyang trabaho ay pamahalaan ng buong pamilya sa lalawigan. Sa makatuwid, ang matagumpay na pagkuha kay Gerald ay tiyak na magiging isang mahusay na tagumpay sa kanyang bahagi. Nagtataka na siya kung paano siya gantimpalaan ng kanyang pangalawang tiyuhin na si Court para sa kanyang nagawa. Tunay na naging sakit upang subaybayan ka. Ngayon na sa wakas ay wala kang malay dahil sa malakas na lason ng scatter peel. Tingnan natin kung paano mo uudan ang iyong sarili sa isang ito. Malamig na kinut siya ni Yuster. Gayunpaman, kahit na inilarawan mo siyang napakalakas, hindi ko talaga nakikita kung ano ang mahusay sa kanya, G. Lovewell. Dagdag ni Yuster na malinaw na nasa isang napakahusay ng pakiramdam. Kailangang iwasto kita roon, Tiyo Model.
Karamihan sa mga Lovewell ay nasaksihan na ang kanyang tunay na lakas at kakayahan sa puntong ito, at tulad ng inilarawan ng aking ama, talagang malakas siya. Nakapagtagumpayan lamang namin siya ngayon salamat sa tulong ng aking nakababatang kapatid na babae at ang kamangha-manghang mabangis na lason ng scatterpill na binigay mo sa amin. Kung hindi man, tiyak na mas maraming pagsisikap itong gawin upang makuha siya sa kanyang kasalukuyang estado. Sagot ni Zereni habang inaayos ang buhok habang nakangiti. Ang aking pamangking babae ay tila isang napakamagaling na nagsasalita. Talagang nag-ambag ka ng malaki sa bagay na ito, Zereni. Hindi mo kalimutan ng pamilya model kung ano ang iyong nagawa para sa amin. Anuman, totoo na ang sinumang kumonsumo kahit kaunti ng scatterpill, hindi alintana kung magkano ang dati nilang nasanay, ay mawawala ng malay na may maliit na tsansa na muling bumangon. Bulalas ni Yaster, kinawayan ang kanyang kamay, pagkatapos ay iniutos niya, halika, mga lalaki. Panahon na nating ibalik si Gerald sa Moldale Manor. Kapag nandyan na siya, maghihintay na lang kami para sa mga tagubili ng pangalawang nakatanda sa oras na siya ay bumalik mula sa North Bay. Panipi, kaagad, Ginoo, nang ihahatid na sana ng mga tauhan ni Yaster si Gerald, isang malamig na boses mula sa likuran nila ang biglang tumawag, hawakan mo yan. Ano ang pinaplano mong gawin kay G? Crawford, panipi, paglingon upang makita kung sino ang nagsabi nito, lahat ay nakakita ng isang puting buhok na matandang lalaki na nakatayo sa likuran ng karamihan. Oh, ikaw pala, G. Merritt, dito, nakuha namin ang mapa ng Everdare Forest para sa iyo. Gayunpaman, ang mapa ay isang pamana ng ninuno mula sa pamilyang Merritt. Hindi ko pa rin mapaniwalaan na binigyan mo talaga ang batang iyon ng ganito casual. Hindi pa nakontento si Gerald sa pagkakaroon nito. To think na titignan din niya ang Book of Beasts ng pamilya Lovewell. Hindi talaga niya alam kung paano kumilos hanggang sa pilitin namin siya. Sagot ni Xander, halatang gulat nang makita si Caleb doon. Sa lahat ng katapatan, lihim na naobserbahan ni Xander ang pag-uugali ni Caleb ngayon. May dahilan siya mula noong si Caleb ay tila napakalapit kay Gerald. Gayunpaman, hindi talaga siya ang nag-alala sa simula-mula nang pareho silang magkaibigan ni Caleb sa loob ng maraming taon sa ngayon. Bilang isang resulta, naniniwala siya na kung may isang bagay na totoong mangyayari, tiyak na kakampi ni Caleb. Gayunpaman, napagtanto niya kung gaano siya mali pagkatapos ng mga kaganapan kagabi. Pagkatapos ng lahat, ito ay noong napagtanto ni Xander na sinabi ni Caleb kay Gerald ang tungkol sa Book of Beasts ng pamilya Lovewell. Mula sa puntong iyon, natagpuan ni Xander ang kanyang sarili na lalong nag-iingat kay Caleb. Ito rin ang dahilan kung bakit sinusubukan niyang kalabanin si Gerald ngayon sa kanyang kahihiyan. Xander, tinanggap mo ba ako ng totoo habang wala? Narinig ko na ang lahat ng kailangan ko kanina. Ito ay malinaw na bilang araw na nakipagsabuatan ka sa mga model upang ipagkanulo si G. Crawford. Iniligtas niya ang buhay ng bawat isa sa pamilyang Lovewell, Xander. Upang isipin na talagang susuklian mo ang kanyang kabaitan sa mga gawa ng kasamaan. May konsensya ka pa ba? Sigaw ni Caleb habang nakaturo kay Xander. Bagaman panandali ang natigilan, naging malamig ang ekspresyon ni Xander nang sumagot siya. Sinubukan niyang kunin ang Book of Beasts mula sa aming pamilya. Tiyak na hinihiling niya na mangyari ang lahat ng ito. Mangyaring, G. Merritt, manatili sa lahat ng ito. Sinasabi ko lang ito mula nang magkaibigan kami ng maraming taon sa ngayon. Umuwi ka lang at magpahinga habang ang mga model ang nag-aalaga ng natitira. Panipi, sa kabila ng pagpipilit ni Xander na ibalik siya, sinabi lang ni Caleb na, umuwi ka na. Hanggat ako ay nasa paligid, wala ni isa sa iyo ang makakahawak sa isang hibla ng buhok ni Gerald mula rito. Panipi, huminga, tumanggo si Xander na may mabigat na puso habang sumasagot, mabuti nga, G. Merritt, dahil hindi mo masasabi kung ano ang mabuti para sa iyo, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos at walang awa. Panipi, dahil nandito ang mga model ngayon, hindi mo ako magawang hawakan kahit na. Napaisip si Xander sa sarili habang nakatingin kay Yaster. Nasabi agad ni Yaster kung ano ang ipinahiwatig ni Xander. Kung may sinumang sisihin sa lahat ng ito, ang iyong sarili sa pakikialam sa mga negosyo ng ibang tao. Malamig na sigaw ni Yaster habang agad na pinapadala ang ilan sa kanyang mga nasasakupan upang labanan si Caleb.
si Caleb, ay isang dalubhasang tao na nakamit ang titulo ng kampyon. Dahil dito, normal na hindi niya sineryoso ang mga ordinaryong lalaki. Kabanata 10:24. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang kalaban ay mula sa pamilyang Moldel. Kahit na, handa niyang ibigay ang lahat. Pagkatapos ng lahat, na-isave ni Gerald ang kanyang buhay sa nagpasya na labanan kay Damian kagabi. Ang kanyang aksyon na nag-iisa ay pinaramdam kay Caleb na iginagalang na hindi tulad ng dati. Tunay na hinawakan nito si Caleb, at mula sa sandaling iyon pasulong, nadama ng matanda na parang hindi na niya kailangang maghirap sa anumang kahihiyan pa. Bilang isang resulta, ipinangako ni Caleb ang kanyang katapatan at katapatan kay Gerald pabalik. Doon at pagkatapos, ito ang dahilan kung bakit siya nakikipaglaban ng husto ngayon alang-alang kay Gerald. Kahit na lumaban ng ilang sandali, parang ang mga nasasakupang pamilya ng Moldel ay hindi talaga kalaban ni Caleb. Nang makita iyon, umiling si Yaster na may isang mapait na ngiti sa kanyang mukha habang sinabi niya, "He really is deserved for the title of a champion." Sa palagay ko ang panauhin ng Lovewell na ito ay hindi kasing simple ng hitsura niya. Panipi, kaya nga siguro dahil hindi ka pa nakakagalaw, G. Moldel, sino sa lalawigan ng Logan ang hindi nakakaalam na ikaw ang nangungunang Panginoon sa buong Weston? Nakangiting sagot ni Xander, "Haha, mayroon bang pangangailangan upang labanan ang maraming mga pag-ikot kung ang kalaban mo ay si Caleb Merritt lamang?" Umurong, sigaw ni Yaster. Matapos ang lahat ay mabilis na gumawa ng paraan para sa kanya, saglit na tinitigan ni Yaster si Caleb. Bago biglang pinaputok ang isang napakalawak na aura mula sa kanyang katawan habang siya ay sumugod papunta sa Caleb. Mula sa paunang pag-aaral ni Yaster sa matandang lalaki, masasabi niya na ang mga pinsala ni Caleb, na idinulot sa kanya ni Damian kagabi ay hindi pa ganap na gumagaling. Gamit ang kaalamang iyon sa kanyang kalamangan, mabilis na kumilos si Yaster at agad na hinampas ang ulo ni Caleb ng isang potensyal na nakamamatay na suntok. Hindi ma-block ito sa oras, sa sandaling konektado ang pag-atake ni Yaster, natapos si Caleb na lumipad pa atras habang may dugo na lumabas sa kanyang bibig. Ha! At dito ko naisip na ang isang matandang tulad mo ay magiging mas husay at may kakayahan. Ito ay lumalabas na ikaw ay hindi hihigit sa isang piraso ng basura. Dahil malinaw na niligawan mo ang kamatayan sa pamamagitan ng pagtutol sa amin, masayang pipilitin kong wakasan ka ngayon. Anunsyo ni Yaster habang dahan-daang lumakad papunta sa malataong katawan ni Caleb. Xander Lovewell, tiyak na makakatanggap ka ng gantimpala na nararapat sa iyo isang araw. Upang isipin na ang mga Merretts ay palaging naging mabait at mabait sa iyong pamilya. Mas kainis ka pa kaysa sa isang hayop, Xander. Ako, si Caleb Merritt, sa pamamagitan nito ay nangangako na babalik ako sa iyo bilang isang multo kung kailangan ko. Ungol ni Caleb habang kumakabog sa ngipin sa galit. Hahaha, hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo, hindi mo may worm ang iyong sarili sa labas ng isang ito. Mayroon kang masamang kapalaran na masisisi sa oras na ito. Upang isipin na sinanay mo at binuo ang iyong lakas at kakayahan sa lahat ng oras na ito nang wala. Nginisyo ni Yaster habang nakatayo sa harap ni Caleb. Halos haharapin na niya ang pagtatapos na hampas upang wakasan na ng tuluyan ang matanda, biglang sumigaw ng isang boses, "Pipe down." Halos hindi ako nakatulog kagabi kaya at least payagan mo akong matulog ng kaunti pa. Panipi, sa oras na marinig iyon ng lahat, agad na natahimik ang silid. Paglingon sa sobrang pagkabigla, lahat ay nakatingin kay Gerald na nakahiga pa rin sa kama. Si Sereni mismo ay ganap na namula sa labis na pagkabalisa. Panipi tuldok. Sino? Sino ang nagsabi niyan? Sabi ni Xander na sobrang natigilan na umatras siya. Panipi tuldok. Maaaring hindi siya tunay na pumanaw. Sigurado ka na lason mo siya, tama, Miss Sereni. Nakakatakot. Pwede ba siya ay nagsasalita lamang sa kanyang pagtulog? Panipi, habang patuloy ang pagtalakay ng lahat sa kasalukuyang sitwasyon, na nakadikit pa rin ang mata kay Gerald, lahat sila ay nag-freeze sa lugar sa sandaling nakita nila si Gerald na nakaupo at humihikab. Lumalawak na parang kagigising lang niya mula sa pagtulog, pagkatapos ay kinuskos ni Gerald ang mga inaantok niyang mata habang nakatingin sa lahat sa silid. Inaayos ang kanyang leeg, naging maramag ang boses ni Gerald nang tanungin niya, "Inaasahan kong narito na ang lahat." "Eh ano, ikaw, hindi ka apektado ng lason?"
Panipi, sa puntong ito, lahat ay lampas sa takot. Kabanata 10:25, lason ang tawag mo dyan. Ginamit ko ito bilang isang uri ng gamot upang madagdagan ang aking kalusugan higit sa kalahati ng isang taon na ang nakakalipas. Sinubukan mo ba talagang gamitin iyon upang lason ako? Panipi, matapos ibabad ng husto ang kanyang katawan sa lahat ng uri ng mga halamang gamot at iba pang mga materyales, na ibinigay sa kanya ni Finlay, noon, si Gerald ay naka-immune na sa ilang mga lason. Malinaw na ang lason na sinubukan nilang gamitin sa kanya ay isa sa mga ito. Sa lahat ng katapatan, nasabi na ni Gerald na ang tsaa, na pinaglingkuran siya ni Haven kanina, ay nalason, bago pa siya humigop dito. Pagkatapos ng lahat, siya ay dalubhasa pagdating sa parmakolohiya. Alam na alam din niya noon na Haven ay hindi kailanman susubukang saktan siya. Sa pag-iisip na iyon, alam niya na siguradong isa ito sa mga Lovewell na nais na saktan siya. Ngunit sino? Nais nitong malaman, nagpanggap si Gerald na mawawala ng hintay upang maghintay siya para ipakita ang totoong mga salarin. Ang brat mo, mayroon ka bang ideya kung gaano kahirap ang pagsubok ng mga model sa iyo sa buong oras na ito? Bagaman nabigo kaming lason ka, huwag isiping madali kang makatakas. Ngini siya ni Aster. Si Caleb naman ay agad na tumayo at ngumiti habang hawak ang kanyang dibdib ng mapagtanto kung sino ang nagsalita. Sir. Ayos ka lang. Napakahusay na balita. Panipi. Ako, G. Merit. Gayun din, pinahahalagahan ko na tumayo ka para sa akin ng mas maaga. Panipi. Sa totoo lang, pinaplano ni Gerald na subukan si Caleb kung siya ba ay matapat na tapat sa kanya minsan matapos ang lahat ng ito. Ngayon na personal na niyang nasaksihan si Caleb na ipagsapalaran ang kanyang sariling buhay upang may save siya, alam ni Gerald na walang karagdagang pagsubok ang kinakailangan. Naantig sa kanyang kilos, agad na dinala ng pansin ni Gerald sa kanya si Aster nang makita niya kung gaano kalapit ang kamatayan ni Caleb. Hindi na kailangang makipag-usap ng mas matagal sa brat na ito, G. Moldel, hayaan mo akong alagaan siya minsan at para sa lahat. Sabi ng isa sa mga batang nasasakupang ni Aster habang ngumiti siya ng mapamura bago sumugod kay Gerald. Gayunpaman, nang siya ay isang hakbang lamang ang layo mula kay Gerald, mabilis na inunat ni Gerald ang kanyang kamay at hinawakan siya sa mukha. Kaagad pagkatapos, nag-freeze ang mga paa ng lalaki habang ang kanyang buong katawan ay nagsimulang kumaibot ng hindi mapigilan. Ang kailangan lamang ay isang simpleng ikiling ng pulso ni Gerald para sa isang malakas na crack na maririnig mula sa leeg ng nasasakupan. Sa pamamagitan nito, itinapon ni Gerald ang walang buhay na katawan bago ang 7 natitirang mga model na ngayon ay malapad na ang mata sa gulat. Tama silang natulala dahil ang mas nakababatang henerasyon ng pamilyang model lahat ay may mahusay na lakas at kakayahan. Sa kabila nito, ganoon kadali natapos ni Gerald ang buhay ng lalaking iyon. Ito ay halos bilang na ang nasasakop ay walang anuman kundi isang tupa kay Gerald. Isang tupa na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili na maaari lamang manginig kapag inaatake. Ikaw ang bata. Hindi ko akalain na magiging napakalakas mo makalipas ang isang taon. Ungol ni Aster, nanlalaki pa rin ang mga mata. Knock-away ang kamay niya kaagad pagkatapos, nag-order siya. Gang up and grab him. Narinig iyon, ang natitirang 6 na model ay sumunod at sumugod patungo kay Gerald. Bilang tugon, gayunpaman, simpleng itinaas ni Gerald ang kanyang ulo nang masilaw siya ng mariin sa kanilang 6. Bigla. Ang hangin sa silid ay biglang naramdaman na mas malamig kaysa sa nararapat. Kahit na ang mga nasasakupan ay hindi mapigilan na mabagal ng bahagya nang maramdaman nila ang panginginig na tumatakbo sa kanilang tinik. Handa na ngayong lumaban si Gerald. Ang mga taong ito ay bahagi ng pamilya na nagtulak sa kanya sa mga ganitong desperadong sitwasyon dati. Ang pamilya na pinilit siyang lumabas ng kanyang sariling tahanan. Ang pamilyang lubos na pinahiya siya na para bang wala siyang iba kundi isang pinagkaita na aso na nararapat lamang na maltrato ng malubha. Ano pa, sinusubukan pa ng kanilang pamilya na nakawa ng mga Crawfords ng kanilang mga assets at pag-aari. Isang napakalawak na pagkagusto sa dugo ang pumuno sa kanyang puso habang siya ay gumagawa ng kanyang unang paglipat. Sa kanyang dakilang kasanayan at kanyang kagutuman sa paghihiganti, si Gerald ay halos hindi na matalo. Bilang isang resulta, ang 6 na kalalakihan na kasalukuyang sumusubok na atakehin si Gerald ay natural na walang laban-laban sa kanya.
Isa-isang nilapitan siya ng mga kalalakihan at agad na namatay nang hindi man lamang nakakakuha ng isang solong pagkakataong mapunta ang isang hit laban sa kanya. Habang dumadaloy ang dugo sa buong silid, marahas na kumaibot ang mga talukap ng mata ni Yaster habang sinabi niya. Napakalakas. Mula sa sandaling ginawa ni Gerald ang kanyang unang pag-atake, alam na ni Yaster na hindi na siya makakaligtas sa isang laban-laban kay Gerald. Kailangan niyang makatakas. At mabilis. Sa sandaling tumalikod siya upang tumakas, gayunpaman, naramdaman niya ang isang butas na pakiramdam sa likuran ng kanyang leeg. Makalipas ang isang segundo nang napagtanto niya na ang isang itinapon na punyal ay naitatag doon. Dumadaloy ngayon ang dugo mula sa kanyang bibig, mahinang lumingon si Yaster at sinabi. Ikaw. Iyon lamang ang dalawang salita na nagawa niyang ungol bago bumagsak sa lupa, patay. Nang makita iyon, takot na takot ngayon si Zereni na napasigaw siya habang tinatakpan ang bibig bago sumugod sa isang sulok ng silid upang magtago. Tulad ng para sa iba pang mga Lovewell, wala sa kanila ang naglakasloob na huminga habang nakatingin kay Gerald, na ganap na naparalisa sa takot. Gayunpaman, alam ni Zane na siya ang gumanap ng pinakamalaking bahagi sa desisyon na tawagan ang mga Moldel. Bilang isang resulta, agad siyang sumulong at, sa isang paumanhin, sinabi niya. Kaya, why kita mo, G. Crawford, ito ang pamilyang Moldel na pinilit kaming gawin ito. Narinig na walang tugon, natapos ni Zane ang paghawak sa braso ni Gerald upang makita kung narinig niya ang kanyang paghingi ng kapatawaran. Sa sandaling makipag-ugnay sa kanyang kamay kay Gerald, gayunpaman, isiniwalat ni Gerald na hindi naiwan sa kanyang mga mata ang nakamamatay na hangarin habang hinawakan niya ang leeg ni Zane. Snap! Habang si Zane, na ngayon ay nag-iikot ng dugo sa buong lugar, ay natagpuan ang sarili na itinapon sa bintana, ilang beses pa lamang siyang makakapagtapos pagkarating sa landing bago tuluyang lumipat. Kabanata 10:26. Mangyaring iligtas ang aming buhay, G. Crawford. Sigaw ni Xander nang agad siyang lumuhad sa takot. Nang makita iyon, lahat ng iba pang mga Lovewell ay gumawa din ng pareho. Huminga ng malalim, ipinikit ni Gerald ang ilang mata sandali bago muling buksan ito. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Dahil galit pa si Gerald kanina, nagawa ni Zane ang nakamamatay na pagkakamali sa paghawak sa kanya habang siya ay nasa isang sobrang galit na estado. Ngayong mas kalmado na siya, humarap si Gerald kay Xander at lumakad palapit sa kanya bago sabihin, iwas ang buhay mo. Matapos mong labag sa iyong pangako na ibibigay sa akin ang aklat ng mga hayop. At huwag mo akong masimulan sa katotohanang nakipagkalab ka sa mga Moldel upang saktan ako. Panipi. Pagkasabi nito, marahan niyang hinawakan ang tuktok ng ulo ni Xander. Mismong si Xander ay mayroon ng mukha na puno ng luha at nguso habang nakatingin sa demonyo ng isang lalaking nakatayo sa harapan niya. Nang palakasin pa sana ni Gerald ang lakas ng hawak niya, biglang sumugod si Haven habang sumisigaw, G. Gerald. Huwag, panipi, H. Haven, nandito ka na, mangyaring iligtas mo ako. Tumangis sa takot na si Zereni habang agad na tumakbo papunta sa Haven at nagtago sa likuran niya. Habang si Zereni ay nakatingin kay Gerald na may takot na mga mata mula sa likuran ni Haven, sinabi mismo ni Haven na, G. Gerald. Alam kong mali ang ginawa ng aking ama. Ngunit wala siya sa tamang pag-iisip nang sumang-ayon siya sa plano. Dito, dinala ko ang aklat ng mga hayop kasama ko. Maaari kang magkaroon ngunit mangyaring pakawalan ng aking pamilya. Naiiyak na siya, pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Gerald na may hawak na libro. Huwag, Haven. Papatayin ka niya. Pakiusap ni Zereni habang nakahawak siya sa braso ng kanyang kapatid. Mabuti naman ate. Sinabi na sa akin ni Gerald na magkaibigan kami, kaya tiwala ako na hindi niya ako sasaktan. Panipi. Sa pamamagitan nito, pinakawalan niya ang pagkakahawak ni Zereni sa braso bago nagpatuloy sa paglalakad kay Gerald. Sa sandaling nakatayo siya sa harap niya, hinawakan niya ang Book of Beasts bago sinabi na may maluha na tainga. Gerald, kung talagang papatayin mo ang aking ama para lang maibsan ang lahat ng iyong pagkamuhi, pagkatapos ay mangyaring patayin mo na ako. Kapag nagawa mo iyon, inaasahan kong payagan mong pakawalan ang aking ama at lahat. Kahit na hindi ka obligadong gawin ito, mangyaring isaalang-alang ang aking hangarin bilang isang kaibigan, okay? Panipi.
Nang marinig iyon at makita ang tumulo na luha ni Haven, naramdaman ni Gerald ang biglang sakit sa kanyang puso. Una niyang binalak na patayin ang natitirang mga Lovewell. Pagkatapos ng lahat, hindi sila mas mahusay kaysa sa mga model sa puntong ito. Gayunpaman, nakikita niya na tunay na itinuring siya ni Haven bilang isang kaibigan. Kung sabagay, labis na kinakabahan ng batang babae kanina nang malaman niyang nalasan siya. Alam ito, hindi natiis ni Gerald na masira pa ang puso niya. Panipi tuldok. Kukunin ko ang aklat ng mga hayop sa ngayon. Ibabalik ko ang libro kapag natapos ko na itong basahin. Panipi. Sa pamamagitan nito, kinuha ni Gerald ang libro sa mga kamay ni Haven at agad na umalis. Nang makita iyon, nagjogging si Haven pagkatapos na makita siyang palabas. Si Xander mismo ay nanatili sa kanyang posisyon sa pagluhod, sobrang takot pa rin upang hindi maramdaman ang kanyang mga binti. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang isang binata, sumisigaw, "MG! Lovewell, may hindi magandang nangyayari. Maraming mga tao sa labas." Maagang natapos ang kanyang pangungusap sa sandaling nakita niya ang patayan na naiwan ni Gerald sa silid. Matapos ang isang maikling sandali ng katahimikan sa kanyang pagkabigla, sa wakas ay bumulaga ang binata mula rito. Tumutok, pagkatapos ay nagpatuloy siya. Maraming mga kalalakihan na naka-black suit ang narito. Nakarating na siya na nasa pintuan na mula nang makita niya si Gerald palabas. Nakatingin na sa maraming kalalakihan na nakatayo sa looban ng kanyang pamilya. Sila ang mga nasasakupan ni Wilson. Tayo na, casual na sinabi ni Gerald nang sumakay sa isa sa mga kotse at umalis. Kapag nawala na ang mga kotse, natagpuan ni Haven ang sarili na umatras ng ilang hakbang. Upang isipin na minsan naisip niya na si Gerald ay isang pinipigil na binata. Napagtanto niya kung gaano siya kasalanan nang maalala niya ang lahat ng kalupitan ni Gerald ngayon. Kung tinignan niya ng masama si Gerald tulad ng ginawa ng kanyang kapatid, kung gayon ang kanyang buong pamilya ay malamang na napuksa ng nakamamatay na demonyo na ngayon. Kudlit tuldok. Kaya't ito pala ang tunay na ikaw, Gerald. Ngayon ay sa wakas alam ko na. Naisip ni Haven sa sarili. Minsan pagkatapos umalis si Gerald ay sumama si Xavier kasama ang kanyang mga bodyguard. Nang makita si Haven na nakatayo sa pintuan, lumapit siya sa kanya bago sinabi, "Ano ang isang pagkakataon, Miss Haven? Ang iyong ama ay dapat na medyo malaya ngayon, tama? Plano kong puntahan siya." Panipi, nawala ang pangungusap ni Xavier sa sandaling napagtanto niya na hindi man lang siya pinakikinggan ni Haven. Sa halip, simpleng binubulong ng batang babae ang tila magkatulad na salitang paulit-ulit sa isang maliit na tinig. Makalipas ang segundo, lumingon si Haven upang umalis na hindi na lumilingon. Panipi tuldok. Anong sinabi mo? Kinakabahan na tinanong ni Xavier, sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses habang pinagmamasdan ang batang babae na dahan daw ang naglalakad sa malayo. Ang pangalawang dalaga ay tila nasa masamang pakiramdam ngayon, Miss. Ipinapanukala ko na bisitahin namin ng direkta si G. Xander, iminungkahi ng tanod na nakatayo sa tabi ni Xavier. Tila hindi pinapansin ang komento ng kanyang bantay, pagkatapos ay umungol si Xavier sa hininga. Hindi niya masabi ang kanyang pangalan, tama. Nasaan? Talagang binubulungan mo ang pangalan ni Gerald. Panipi, Kabanata 10:27. Ngunit, walang paraan na malalaman niya kung sino si Gerald. Maliban. Maaari ba talaga siyang maging sa lalawigan ng Logan? Humawak ka, baka hindi siya nagsasalita ng parehas na Gerald. Napaisip si Xavier sa sarili. Sa daming tanong na lumalangoy sa kanyang ulo, hindi mapigilan ni Xavier ang sarili na habulin si Haven. Labis niyang kailangan ng mga sagot. Mabilis na hanggang sa 2 araw mamaya, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili sa hinterland ng Everdare Forest na matatagpuan sa hangganan ng lalawigan ng Logan. Sa pamamagitan ng isang pamana na umabot sa libu-libong mga taon, ang mga puno sa loob ng Everdare Forest ay lumago ng labis sa ibabaw ng maraming mga bundok na partikular ring lumapit sa bawat isa. Bukod sa napakalawak na pagkakaiba-iba ng mga flora na maaaring matagpuan doon, maraming mga species ng mga mandaragit ay kilala ring nakatago sa loob ng kagubatan. Maingat kapag isinasaksak ang butas. Hindi natin hahayaang makatakas muli ang hayop sa kanyang tuso. Sinabi ng isa sa maraming mga kalalakihan na nakatayo sa harap ng isang butas na na-corner ang banal na sorrow.
Sa pangangasiwa ni Wilson sa operasyon, maliwanag na ang pangkat ay binubuo ni na Gerald at ng kanyang mga tauhan. Dahil binigyan ni Caleb si Gerald ng mapa ng Everdare Forest, gumawa sila ng 2 beses na pag-unlad na may kalahati ng pagsisikap sa kanilang paghahanap para sa banal na Sorrow. Pagkatapos ng lahat, ang mapa ay detalyado at ang pagkakaroon ng nag-iisa ay katulad ng pagkakaroon ng isang bihasang navigator ng kagubatan. Habang si Gerald at ang iba pa ay matagumpay na nahanap ang mga track ng banal na Fox kaninang madaling araw, sa kanilang pagkabigo, nagawa ng Fox na makalayo sa kanila. Naminarkahan ang simula ng isang serye ng mga komprontasyon na mayroon sila sa sobrang tuso na Sorrow. Wala sa kanila ang maaaring asahan kung gaano tunay na may kakayahan ang banal na Sorrow. Pagkatapos ng lahat, kahit na sa pagtatrabaho ng husto upang mahuli ito sa buong gabi, ang kanilang hindi mapakali na pagsisikap ay tila walang kabuluhan. Kahit na nakaharap nila ang Sorrow ng higit sa 100 beses noon, ang Sorrow ay palaging isang hakbang sa unahan nila. Gayunpaman, sa kalaunan, sa wakas ay nakakuha sila ng bitag ng banal na Sorrow sa loob ng butas na kasalukuyan nitong pinaglalagyan. Sa wakas nakakakuha ng ilang mga resulta, labis na nasasabik si Wilson. Si Gerald mismo ay kinakabahan na sinabi, huwag hayaang makatakas muli ang hayop. Mula sa nabasa ko sa Book of Beasts, hindi lamang ang banal na Sorrow ay napakabilis, ngunit kahit na ang katawan nito ay ganap na maputi, ito ay dalubhasa sa pagtatago din ng sarili. Gayunpaman, ang pinakanag-aalala na bagay ay ang katunayan na ito ay may kakayahang mabilis na makita sa pamamagitan ng mga plano at gawain. Kapag nangyari iyon, madali itong makahanap ng isang paraan upang makatakas. Partikular na nakasaad sa libro na ang IQ nito ay mas mataas pa kaysa sa karamihan ng mga henyo ng tao. Panipi, dahil napag-aralan ng mabuti ni Gerald ang Book of Beasts ng gabi bago nila simulan ang kanilang pangangaso para sa Sorrow, natutunan niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa banal na Sorrow kasama ng iba pang mga hayop. Bilang isang resulta, alam niya na kung papayagan nila ang Fox na makatakas sa kanilang paghawak sa oras na ito, ang pagsubaybay dito muli ay magiging imposible. Malapit nang magpakita ang hayop. Lahat, hush, utos kay Wilson habang sinenyasan niya na manahimik na ang iba. Narinig iyon, pinigilan ng bawat isa ang kanilang hininga habang pinalilibutan ang pasukan ng butas. Si Gerald mismo ay nakakita na ng mga pahiwatig ng isang puting buntot na namimilipit mula sa loob ng makitid na butas. Mula sa sandali na ang Fox ay pumasok sa butas, ang kanilang plano ay ang usok ito mula sa kabilang dulo. Dahil sa nasasakupan na nakalagay sa kabilang dulo, na patuloy na nagpapasabog ng usok sa butas, sa wakas ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paglabas nito. Gayunpaman, nang ang Sorrow ay halos kalahating metro ang layo mula sa pasukan, makapal, sumasakal, berdeng usok ay biglang nagsimulang pagbuhos mula sa butas. Dahil si Gerald at ang iba pa ay naghihintay sa harap mismo ng butas, tanging si Gerald lamang ang nakapag-urong at tinakpan ang kanyang ilong sa oras. Lahat ng iba pa roon, gayunpaman, ay nauwi sa usok. Naririnig sa madaling panahon ang pagngisi habang lahat ay lumingon upang tumingin sa Sorrow. Ito ay halos tulad ng kung ang Sorrow ay tumatawa sa kanila. Sa isang panghuling pagngangalit, bumagsak ito palabas ng butas na may bilis ng kidlat, na dumaan sa mga tauhan ni Gerald at tumatakas. *man-it, nakatakas ulit ito, sigaw ni Wilson sa kanyang pagkabigo. Pagkatapos nito, utos ni Gerald habang siya ay mabilis na nagsimulang habulin ang mismong Sorrow. Dahil sa ayaw nitong makatakas muli, tiniyak ni Gerald na tumakbo ng mabilis hanggat makakaya niya. Kahit na si Wilson at ang iba pa ay paunang mainit sa kanilang takong, kalaunan, nawala sa kanilang paningin ang parehong Gerald at ang banal na Sorrow. Wala silang makitang anumang mga bakas sa kanya. Ano ang dapat nating gawin, G. Wilson? Nawala na siya sa paningin namin sa kanya. Sabi ng isa sa mga nasasakupan. Susubukan namin ang aming makakaya upang hanapin muna silang pareho. Kung hindi pa rin natin sila mahahanap, kung gayon babalik lamang tayo sa base at hintayin siya doon. Bilin ni Wilson. Samantala, ang banal na Sorrow ay sumisigaw ng mga panunuya habang dumadaloy ito sa tuktok ng kagubatan, hindi katulad ng isang arrow na pinaputok lamang. Kabanata 10:28. Sa kabila nito, hindi ganoon kadali ang pagbibigay ni Gerald.
Ang paggamit ng isang kasanayang nagpapahintulot sa kanya na yapot ng napakagaan, halos hindi mahawakan ng kanyang mga paa ang lupa habang siya ay dumadaloy pagkatapos ng Zoro. Matapos tumakbo ng medyo matagal, napagtanto ng banal na Zoro na mukhang hindi bumabagal. Si Gerald, naiintindihan na hindi ito makakakuha ng madali sa kanya sa pamamagitan ng simpleng pagtakbo sa paligid, ang Zoro ay sumisid sa isang palumpong. Sa sandaling pumasok ito sa bush, nawala agad ito ni Gerald. Di asterisk man lahat, tumakas ka lang talaga ulit. Sabi ni Gerald sa sarili habang tumitigil sa pagtakbo, pakiramdam ng medyo nalulumbay. Gayunpaman, hindi pa siya sumuko. Pinipigilan ng kanyang hininga upang manahimik, mabilis at maingat niyang iniskan ang paligid. Kung hindi siya nag-iingat na magbayad ng pansin habang kaya niya, natatakot si Gerald na ang Zoro ay tuluyang umalis sa lugar. Gayunpaman, nagulat siya nang biglang marinig ang mga tinig na sumisigaw, "Di huwag mo kaming papatayin. Mangyaring huwag kaming patayin." Panipi, sa pagtingin sa direksyon ng mga sigaw, nakita ni Gerald ang ilang mga tao na tumatakbo papunta sa kanya, sumisigaw sa sobrang takot na tila tumatakbo para sa kanilang buhay. Nakasimangot lamang si Gerald habang naiisip niya, bakit sa napakahalagang oras? Bakit hindi ka nakakapunta ng maaga o huli pa? Kudlit. Makalipas ang mga segundo, maririnig ang ilang mga kulog habang natapos na ang hiyawan ng kilabot. Kahit na maliwanag na ang mga hiyawan ay natapos na ang kanilang wakas, talagang hindi mapakali ni Gerald ang tungkol doon sa ngayon. Dahil ang ilan sa inyo ay sumunod sa akin hanggang dito, ano pa ang pagpipilian ko kundi patayin kayong lahat? Pangutya ng isang matandang lalaki habang papalapit sa mga sariwang bangkay gamit ang mga kamay sa likuran. Habang sinisiyasat niya ang mga katawan, gayunpaman, ang sulok ng mga mata ng matanda ay nasulyapan si Gerald na kanina pa ay nakatingin sa malayo. Naramdaman ng matanda ang pagkurot ng kanyang mga eyelids matapos mapagtanto kung sino ang taong nakatayo roon. Kaya ikaw, tila nabobo ka upang pumili ng iyong sariling kapahamakan kapag may malinaw na mas mahusay na mga kahalili. Naisip ang matanda habang siya ay nanunuya. Kung hindi si Gerald, o dapat kong sabihin, G. Crawford, naniniwala akong naging maayos ka mula nang huli kaming magkita. Sinabi ng matandang may masamang pamamaslang sa kanyang mga mata habang papalapit kay Gerald. Si Gerald mismo ay ganap na nakatuon sa pagtuklas ng anumang mga tunog ng paggalaw na maaari niyang irehistro mula sa kapaligiran nang marinig niya ang pagtawag sa kanyang pangalan. Paglingon ng reflex upang makita kung sino ang tumawag sa kanya, nagulat si Gerald nang makita kung sino ito. Ah, ikaw pala. Napagtanto na si Gerald ay hindi na nakatuon dito, ang nakatagong banal na Zoro, na tahimik na naghihintay sa buong oras na ito, ay alam na oras na para sa susunod na paglipat nito. Sumabog, kumuha ng sunod-sunod na lakad habang mabilis itong nawala sa lambak. Ang lambak mismo ay patuloy na napuno ng miasma, na ginagawang isang bangungot na batay sa paningin. Idinagdag iyon sa sobrang bilis ng banal na fox, hindi na ito nakita ni Gerald sa oras na napagtanto niya kung saan tumatakas ang Zoro. Huwag tumakbo, sigaw ni Gerald habang kinakagalit ang ngipin bago tumalon din sa lambak. Oh, kaya't tila siya ay naging medyo may kasanayan ngayon. Dahil ang bata ay isang mayamang batang Panginoon at nakuha ko na ang karamihan sa mga kinakailangang sangkap na kailangan ko upang gawin ang elixir. Ang paggamit ng kanyang puso bilang pangwakas na sangkap ay tiyak na gagawing mas malakas ang elixir kumpara sa paggamit ng mga puso ng maliliit na fries na ito. Napagpasyahan noon, papatayin ko siya, kudlit. Gamit ang kanyang isip, ang mga sulok ng labi ng matanda ay pumulupot sa isang ngiti habang siya ay mabilis na nagsimulang sundin ang mga track ni Gerald. Si Gerald mismo ngayon ay balisa ng hinihila ang kanyang buhok habang nakaupo sa ibabaw ng bato na natagpuan niya sa lambak. Kung matagumpay itong makagawa ng isang buong pagtakas, hindi ko alam kung kailan ko mahuhuli muli ang hayop. Habang sinusubukan niyang gunitain ang lahat ng nabasa niya sa Book of Beasts sa pag-asang may darating na kapakipakinabang, bigla niyang napagtanto. Kahulugan ng dugo. Tama iyon, maaari pa rin niyang magamit ang blood essence. Siya ay naging balisa at nagmamadali na halos nakalimutan niya ang tungkol sa pamamaraan. Nakangiting tumayo siya, naalala ni Gerald ang pagbabasa tungkol sa kung gaano katalinuhan ang banal na Zoro, kahit na kumpara sa mga henyo ng tao.
Gayunpaman, mayroon itong isang nakamamatay na kapintasan, iyon ang pagiging sakam nito. Ayon sa Book of Beasts, gustong-gusto ng banal na Zorro ang pag-inom ng dugo ng tao, lalo na kung ito ay nagmula sa isang tao na mayroong hindi kapani-paniwala na mga kakayahan at isang sanay na katawan. Anuman, hanggat nakakuha si Gerald ng kanyang mga kamay sa ilang dugo ng tao at pinong ito sa pamamagitan ng kakanyahan ng dugo, tiyak na hindi makatiis ng hayop ang tukso na uminom nito. Ang kakanyahan ng dugo, sa kasong ito, ay isang paraan ng pagkuha na dinobol bilang isang paraan upang malinis ang dugo. Habang ang pagkuha ng ideya ay tiyak na nasa sabik sa kanya, maya-maya lamang, nalungkot muli si Gerald. Kung sabagay, tumakbo na siya ng medyo malayo sa kinatatayuan niya. Napagtanto niya ngayon na magagamit lang niya ang dugo ng mga tao na pinatay ng matanda ng mas maaga. Dahil ang distansya mula sa kung saan siya kasalukuyang nasa mga bangkay ay ano pa man ngunit maikli, ang ideya ng pagkolekta ng dugo mula sa mga katawan ay tila hindi masyadong akit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sa oras na nakarating siya doon, hindi niya alam kung ang tuso na Zorro ay nasa loob pa rin ng lambak. Hindi niya kayang saktan ang sarili upang mailabas din ang banal na Zorro. Ito ba ay tunay na siya ay nasakma upang hindi makuha ang kanyang mga kamay sa banal na Zorro? Natapos ba siya upang magwakas sa isang uhaw sa dugo na demonyo sa hinaharap? Habang pumupuno sa kanyang ulo ang nakalulungkot na mga saloobin, biglang narinig ni Gerald ang mahinang kaluskos na hindi masyadong malayo. Kabanata 10:29. Paglingon sa kanyang tagiliran, napansin ni Gerald na ang gumagawa ng mga tunog ay isang tuta na dahan-dahan na pamatak sa kanya. Sa masusing pagsisiyasat, ang tuta ay tila may putol na binti. Ano pa, may mga nakikitang mga galos din sa buong katawan nito. Nang sa wakas ay umabot ito sa tagiliran ni Gerald, nahiga ito sa kanyang paanan bago kaagad sinimulang dilaan ang dulo ng kanyang sapatos. Mas nagulat si Gerald kaysa sa anupaman. Pagkatapos ng lahat, hindi niya inaasahan na mabangga ang maliit na ito sa napakalalim sa loob ng kagubatan. Sa isang paraan, isang himala na ang tuta na ito ay nabubuhay pa rin na may maraming mga mandaragit na hayop na nagkukubli sa loob ng kagubatan. Maaari mo ba akong hingin na iligtas ka? Tanong ni Gerald. 2 beses na nagbabarkada bilang tugon, tuloy ang pagdila nito sa sapatos ni Gerald. Habang ang unang naisip ni Gerald, nang makita ang tuta, ay kukuha ng dugo nito upang gawing kakanyahan ng dugo, matapos na dilaan ng tuta ang kanyang sapatos, napagtanto niya ang dalawang bagay. Una sa lahat, ang tuta ay napakaliit upang makagawa ng isang kapaki-pakinabang na pagkuha ng asensya ng dugo. Pangalawa, napagtanto niya na ang tuta na iyon ay may medyo espiritual na kalikasan. Pagkatapos ng lahat, nagawa nitong mabuhay ng matagal sa mga bukol ng gubat. Ano pa, humihingi na ngayon para sa kanyang tulong. Naisip ang lahat ng iyon. Alam ngayon ni Gerald na ang pagpatay dito ay malapit nang hindi magawa para sa kanya. Kung sabagay, hindi naman siya ganun. Kadar ahas. Nakakaawa. Wala akong ideya kung sino ang pinabayaan ka dito, ngunit maswerte ka na nagkataong nabunggo ako. Sabi ni Gerald habang umiling-iling habang tinatapik ang ulo ng tuta. Sa kasamaang palad, hindi ako maaaring gumastos ng masyadong maraming oras sa pag-idol dito, kahit natutulong ako upang bendahe muna ang iyong mga sugat. Gayunpaman, mula doon, magkakahiwalay kami. Wala lang akong oras upang tulungan kang makatakas sa kagubatan, maunawaan. Dagdag ni Gerald habang siya ay mabilis na nagsimulang tapikin ang mga sugat ng tuta. Hindi nagtagal, matagumpay niyang napatigil ang pagdurugo ng tuta at bendahe ang anumang bukas na sugat na mahahanap niya. Napakaganda nito kung maaabutan ako ngayon ni Lolo Wilson at ng iba pa. Kung tutuusin, dahil mas gusto ng fox ang dugo ng tao, ang bawat isa sa atin ay maaaring makapag-ambag lamang ng kaunti sa ating dugo. Makakapag-akit muli kami ng fox para sigurado. Ngunit sino ang nakakaalam kung gaano katagal maaaring kailangan kong maghintay para sa kanilang pagdating. Kung maghihintay pa ako, ang Zorro ay makatakas sa lambak at hindi ko rin alam. Ungol ni Gerald sa kanyang sarili sa isang nalulumbay na tono habang ginagawa niya ang isang pangwakas na pagsusuri sa tuta. Ang nakabalot na tuta ngayon ay gumapang sa harap ni Gerald at pasimpleng ipinatong ang ulo nito sa pagkain ni Gerald. Hoy ngayon, sinabi ko na sa iyo na wala na akong karagdagang oras upang mag-alala tungkol sa iyo, tama ba?
Humihingi ako ng paumanhin, ngunit may isang bagay lamang na kailangan kong gawin ngayon, sabi ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait habang pinapanood ang maliit na tuta na dumikit sa kanya. Gayunpaman, ang tuta ay simpleng tumanggi na iwanang mag-isa si Gerald. Sa sandaling iyon, bahagyang kumaibot ang tainga ni Gerald. May lumalapit sa kanya. Ang tuta mismo ay agad na bumangon at nagsimulang tumahol sa direksyong galing sa tunog. Matapos ang ilang pag-upak, sinimulan nito ang pag-ikot ng buntot ng masilayan itong tumingin pabalik kay Gerald bago kumurap ng mga mata. Paglingon sa tuta, ang dila ay nakabitin ngayon simpleng tanong ni Gerald na may isang nakangiting ngiti sa kanyang mukha, kaya't ganoon ka kaalerto sa akin. Gayunpaman, hindi ka ba natatakot sa posibilidad na ang taong lumapit ay papatayin kapag katapos mong maakit ang kanilang pansin? Panipi, kakatwa, ang ito'y ay simpleng itinaas ang ulo ng medyo mas mataas habang patuloy na tumingin kay Gerald, isang kakaibang linaw sa mga mata nito. Hindi kaya nakikinig ka sa pagmumakmak ko kanina. Alam mo bang nangangailangan ako ng dugo ng tao? Iyon ba ang dahilan kung bakit sinasadya mong subukang akitin ang taong iyon? Panipi, ginagawa lamang ni Gerald ang isang matapang na pag-angkin dahil pagkatapos basahin ang Book of Beasts, masasabi o mas kaunti ni Gerald kung ano ang ibig sabihin ng karamihan sa mga hayop sa kanilang mga aksyon. Nang napagtanto na ang mensahe ay umabot sa kabuuan, agad na tumango ang puppy bago isinaya ang buntot nito ng masaya. Well, I'll be the asterisk man. Tunay na mayroon kang isang espiritual na likas na katangian. Sabi ni Gerald habang tinatapik ang ulo ng tuta. Hindi nagtagal kung kailan ang isang figure ay sa wakas ay makikita mula sa malayo. Mabilis na tinungo ang daan patungo kay Gerald, ang taong sa wakas ay lumabas mula sa misma ay malamig na samubo bago sabihin, hindi nakakagulat na hindi kita masubaybayan kahit gaano kahirap ang paghahanap ko sa iyo. Kaya't nakatakas ka dito sa buong oras na ito. Panipi, naturally, ito ay walang iba kundi ang matandang nagmula kanina. Mismong si Gerald ay labis na natuwa nang makita ang matanda. Hinagod ng marahan ang ulo ng tuta upang ipahiwatig na mahusay ang ginawa nito, pagkatapos ay sumagot si Gerald, "Oh, hinahabol mo ba ako? Hindi ko talaga napansin." Panipi, Kabanata 10:30. With that, natawa siya. Habang siya ay nasa sabik na makahanap ng isang mapagkukunan ng dugo, siya ay tunay ding nagulat sa pahayag ng matanda. Sa katunayan, napakaaksaya mo ng oras at pagsisikap, alam mo. Anuman, dahil nagawa kong mabangga ka habang naghahanap ng isang pangwakas na sangkap ng aking gamot, naniniwala akong kapwa tayo ay nakalaan na magkita rito. Habang sayang na hindi kita mapapatay noon sa lalawigan ng Salford, tila nangangati ka lang na mamatay dahil dinala mo mismo ang aking sarili sa aking pintuan sa oras na ito. Panahon na naayos na natin ang lahat ng ating nakagagalingan at hinaing ngayon, G. Crawford. Sagot ng matandang lalaki, nanlalamig ang kanyang titig. Oo, nagtatrabaho ka pa rin para sa mga Skylar noon sa lalawigan ng Salford kung tama ang naalala ko. Ni hindi pa nga kami galit sa isa't isa sa oras na iyon. Minsan pagkatapos ng pangyayaring iyon, gayunpaman, nagulat ako na hindi ka rin naruroon nang bumalik ako sa probinsya mga 6 na buwan na ang nakakaraan. Kaya pala lumipat ka sa hilagang rehiyon. Sabi ni Gerald habang nakatitig ulit sa matanda. Ang matandang lalaki ay literal na may parehong halves ng kanyang mukha na ipininta itim at puti ayon sa pagkakabanggit. Ginawa nitong ang kanyang mukha ay parang simbolo ng yin at yang. Bumalik noong una silang magkakilala, ang matandang lalaki, na pinangalan ng Julian, ay nasa ilalim ng pagkukunwari ng mayordoma ni Yael. Mula sa pagkakakilala nila, naramdaman na ni Gerald na hindi isang ordinaryong tao si Julian. Ang pakiramdam ng kanyang gut ay kalaunan ay naging tama, at si Julian ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Gerald mula pa noong insidente. Natagpuan din ni Gerald na kakaiba na wala si Julian pabalik noong nawasak niya ang pamilyang Skylar para sa kabutihan. Sa gayon, una akong nasa ilalim ng impresyon na ang Schylers ay kalaunan ay maaabutan ang Fendersons. Kung ang lahat ay nawala alinsunod sa plano, kung gayon madali at dahil dito magamit ng mga Skylar ang kanilang bagong nakuha na kapangyarihan upang sirain ang Crawfords. Gayunpaman, mula sa sandaling napagtanto ko na lihim na sinubukan ni Noe na palakihin ang mga Crawfords sa ilalim ng pagkukunwari na lilipulin niya ang Fendersons,
alam ko mula sa puntong iyon na kahit na magawa ni Noe ang pamilyang Fenderson, gagawin niya hindi kailanman magkaroon ng mga bola upang talagang laban sa Crawfords. Pagkatapos ng lahat, masyadong naiintindihan ko siya sa puntong iyon. Iyon ang pangunahing dahilan na iniwan ko sila. Panipi, nais kong ipagpatuloy ang pagpapabuti ng aking lakas. Napunta ako sa Everdare Forest upang maghanap ng mga sangkap para sa akin upang gumawa ng isang elixir upang bigyan ako ng ganoon. Matapos ang paghahanap ng napakatagal, sa wakas ay nakapagtipon ako ng lahat ng kinakailangang mga nakapagpapagaling na halaman na kailangan kong gawin ito. Gayunpaman, mayroon pa ring isang huling sangkap na kailangan ko na mahalaga sa pagperpekto ng elixir. At iyon ang puso. Dahil talagang nakapagtagpo ako sa iyo dito, tiyak na gagamitin ko ang puso ng isang Crawford upang makumplito ang elixir. Anong perpektong tiyempo para ipakita mo sa iyong sarili sa sandaling ito? Hahaha, paliwanag ni Julian na nakatalikod pa rin ang mga kamay. Ano ang ginawa sa iyo ng mga Crawfords para galit ka sa kanila? Para magamit mo ang lahat ng uri ng panloloko at walang katapusang pagtatangka upang makuha ako. Panipi, hey, simple lang talaga. Alam mo bang ang Crawfords ay napakalakas? Ang iyong pamilya ay nagtataglay ng napakaraming kapangyarihan na kahit na ang isang solong pagkakasunod-sunod na ibinibigay nila ay sapat na upang panasan ang isang buong angkan. Kahit na ang mga mula sa pamilya Laker ay nasaktan lamang ang isa sa mga batang Panginoon ng Yaleman noon, gumanti ang iyong pamilya sa pamamagitan ng pagpatay sa daan-daang mga miyembro ng pamilya ng Laker. At ganoon din, ang aking pamilya ay halos buong napuksa. Sa kabila ng katotohanan kami ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Yanken noong panahong iyon. Ungol ni Julian, nasasalamin ang kanyang galit sa kanyang mga mata. Nang marinig iyon, sa wakas ay nakita na ni Gerald ang mas malaking larawan. Naaalala kung ano ang sinabi sa kanya ng kanyang lola, mayroong minsan 4 na pangunahing pamilya sa Yanken. Dahil ang kanyang ina ay sumakay kasama ang kanyang ama noon sa halip na dumaan sa nakaayos na kasal na ipinangako ng mga Yaleman sa mga Lakers, ang pamilyang Laker ay nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang ikalimang tiyuhin na nasa estado ng halaman ngayon dahil sa kanila. Bilang paghihiganti, pinatay ng kanyang ama ang karamihan sa pamilya Laker. Malinaw na ngayon na ang matandang lalaki na nakatayo ngayon sa harap niya ay isang inapo ng Lakers. Hahaha. Ang Diyos ay talagang nasa panig ko sa oras na ito. Hulaan ko ang aking paglalakbay sa Logan Province ay hindi isang nasayang na desisyon pagkatapos ng lahat. Dagdag ni Julian na may umuusbong na tawa. Pasensya na, sagot ni Gerald. Hey, ang katawa-tawa, sa palagay mo makakatulong ba ang paghingi ng paumanhin sa iyo upang makaiwas sa kamatayan? Sambat ni Julian habang nakaturo kay Gerald habang umiling. Sa gayon, hindi gaanong kinalaman ang tungkol doon at higit na dapat gawin sa mga komplikadong damdaming nararanasan ko ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o makiramay sa iyo. Panipi tuldok. Nais mong pasalamatan ako. Sa totoo lang, pagkatapos ng lahat, lubhang nangangailangan ako ng dugo ng tao ngayon dahil nais kong akitin ang banal na sorrow. Hindi lamang ikaw ay tao, ngunit medyo may kakayahan ka rin at may sanay. Ikaw ang perpektong kandidato para sa sakripisyo upang maipakita ito. Hindi ko talaga alam kung paano ko pa ipahayag ang aking pasasalamat dahil malapit ka na ring mamatay, ngunit nangangako akong papatayin ka ng mabilis at walang sakit. Aalisin ko rin ang katawan mo ng buo kaya huwag kang mag-alala tungkol doon. Lubos na taos na sabi ni Gerald. Kaagad na nakasimangot, sagot ni Julian, Ikaw ang bata. Ito ay tumagal ng 1 taon bago ang iyong estado ng pag-iisip upang mabawasan ang ganoong kalaki. Sa totoo lang iniisip mo na maaari mo rin akong ipatong. Panipi, makikita mo sa 1 segundo. Mangyaring maunawaan na wala na akong mas mahusay na pagpipilian. Sagot ni Gerald. Tama na kalokohan yan. Malinaw na nawala ka bunkers. Anuman, kukunin ko ang iyong buhay ngayon, G. Crawford. Nais ko talagang makita ang hitsura ng mukha ni Dylan sa sandaling matanggap niya ang iyong bangkay. Hahaha, panipi, sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, agad na nagawa ni Dylan si Gerald, na pinuntahan siya ng suntok. Si Gerald mismo ang gumanti sa sarili niyang suntok, at habang nagsalpukan ang kanilang mga kamao, agad na maririnig ang tunog ng mga pumutok na buto.
Inabot si Julian ng 1 segundo upang irehistro ang sakit, ngunit nang sa wakas ay tumama ito. Napagtanto niya ang 1 segundo huli na siya ay nahuhulog na sa lupa. Sumabog ang dugo sa pagitan ng mga hiyawan ng sakit, ang matandang lalaki ay may takot na takot sa kanyang mukha. Ito ay para bang napaharap siya sa pinakamakapangyarihang puwersa na naranasan niya sa buong buhay niya. Hindi gaanong sumuko, agad na bumangon ulit si Julian, kahit medyo aliw-aliw, habang tinangka niyang gumawa ng isa pang suntok. Gayunpaman, sa sandaling ang kanyang kamao ay nabangga sa dibdib ni Gerald, parang katulad nito ang pagsuntok niya sa isang hindi matitinik na bundok. Sa katunayan, ang epekto ng suntok marahil ay mas nasaktan si Julian. Panipi tuldok. Why ikaw? Ikaw! Ungol ni Julian, sumasabog ng dugo sa buong oras habang nakatingin kay Gerald sa sobrang hindi makapaniwala. Ang lahat ng mga landas sa kanyang mahahalagang daloy ng enerhiya ay naputol ng puntong ito, dahil lamang sa isang solong suntok mula kay Gerald. 1 taon lamang mula nang huli silang magkita. Paano siya ganito kalakas? Ito ay simpleng imposible, tama. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.